Tatak matapos gapangan ng caterpillar o higad. Yan daw ang dinanas ng 50 Shades of Grey star na si Jamie Dornan. Nakaramdam daw siya ng panunusok sa mga braso, kamay at binti. Ito rin matapos madikitan ng pine processionary caterpillar si Dornan habang nag-golf sa Portugal. Dumarami raw ang ganitong uri ng caterpillar sa Portugal tuwing late winter. Gaano nga ba kadelikado ang mga ito? Makakasama natin ngayong gabi ang General Physician at Internist na si Dr. Via Roderos. Magandang gabi po, Doc, at welcome sa Dapat Alam Mo. Good evening, Ma'am Susan. Good evening po sa ating mga manonood. Doc, itong pine processionary caterpillar o higad, yan, para mas madaling maintindihan. Anong parte ba ng katawan nila ang nagpapakati sa ating balat pagka iko'y naggapangan yan? Okay, so yung higad, very common nating nakikita dito sa ating bansa. Oo. No? Kapag tayo po ay nagapangan ng higad, no, pwede po tayong mangati. No? Usual po yan. Pero ang higad po, meron po di ba siyang mga buhok? Oo No? nga. Those are their protection mechanisms para po maproteksyonan sila sa dun sa mga kumakain sa kanila or their predators. So pwede, mabilis po yung natatanggal. So pag nahanginan po yung higad, especially pag marami, ay pwede rin po tayong madapuan. So Nung galing sa kanya. So kahit Yes. hindi yung higad mismo, Hindi, kahit hindi lilipad lang ng hangin, pwede. Pwede po. Naku, panahon pa naman, ang daming higad ngayon, di ba? Dok, pag nahawakan ng higad, di ba yun nangangati, tapos minsan namamatay, namamantal. Pero totoo bang pwede ito magdulot ng sintomas ng atake sa puso, tulad ng panunusok sa mga braso, hita at binti? That's a very good question. Kasi yung pamamantal, yung Oo, pangangati, namamantal. that's a sign of allergic reaction doon okay. sa Oo. toxins na nadala no, ng mga buhok ng higad. No? Pero no, kapag tayo ay severely allergic doon sa higad or doon sa toxins, no, pwede tayong magkaroon ng severe anaphylactic shock. Ano yun? So doon po nangyayari no yung nangyari siguro kuno kay Doon sa Jamie Dornan, Dornan no, bumilis yung tibok ng puso niya ay pwede niya po yung actually ikamatay no. Very delikado po pag nagkaroon ng severe anaphylactic shock. So that's why po kahit higad lang yan no, importante pa rin na mapagmatsyag tayo doon sa ating mga kapaligiran. So kung sakaling atakihin ng allergy o anaphylactic shock, ano ang first aid na pwede nating gawin? Ayaw mo namang mamatay dahil lang doon sa higad, di ba? Anong pwedeng gawin, Doc? Oo. Doon sa anaphylactic shock, usually meron mga EpiPen. Kaso mahirap po yung kunin dito sa Pilipinas. Ano yung EpiPen? Yung EpiPen, epinephrine yun. No? Gamot ba yun? Gamot yun. Okay, of course. Oo. Pero ano kasi yung first aid? Yung pinaka-first aid natin, kapag nagka-anaphylactic shock tayo, usually nakikita natin yan, mabilis yung tibok ng puso. Oo, nahirapan huminga, gano'n? Oo. Parang kang nagkaka-heart attack, kaya siguro parang heart attack yung sintomas. No? Dapat pong pumunta tayo sa ER. Kasi sa ER na? Kung nasaan doon ka ba sa bahay pa, tapos parang gano'n na, ano yung pwede mong unang gawin? Usually, no, kapag walang obstruction doon sa ating lalamunan, pwede tayong mag-take ng antihistamine. Kaso, konti lang po ang ma-resolve doon. Especially pag anaphylactic shock. Kailangan po talagang idiretso po natin siya sa ospital. Talaga. Doc, may mga report kung saan namamatay yung mga alagang hayop kapag nadikitan o nakakain ito nung higad, di ba? Kung sa tao lethal o nakamamatay ba ito? Alaga mong pusa o aso ang nakakain ng higad, pwede bang imamatay sila? Maaari po na actually maraming reports no na yung mga alaga nila namamatay dahil sa higad no dahil no yung katawan nila mas susceptible, mas hindi kayang i-combat no yung allergic reaction, yung inflammation na nadudulot kapag tayo ay nadapuan ng mga buhok ng higad. So kailangan po hindi lang po tayo mag-ingat, pati yung mga pets din po natin, no? Kasi delikado din po ganun lang ang higad, ano? Talagang delikado rin pala. Kung sakaling madikit o makagat ng isang insekto, ano ba yung una nating dapat gawin? Nasa ibang mga napunta ka sa isang mga mapupunong lugar, nakagat ka ng mga hindi mo alam na insekto, ano yung first aid din? That's a good question, no, Ma'am Susan. Kasi one of the things that we have to do no, is always to keep it clean. Wash po natin yung area always with running water and soap. No? And then, no, kapag may pangangati, no, tsaka hindi siya nawawala, no, pwede po tayong mag-take ng antihistamine, yung mga cetirizine, loratadine, no. Palagi po tayong may baon na gano'n sa bulsa po natin. Kasi hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi mo alam kailan ka maliliparan ng higad. Tsaka hugasan natin yung mga damit. Kasi pwedeng may mga buhok pa doon na hindi lang natin alam. No?
nandun pa pala siya. Okay, maraming salamat, Doc, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa amin. Napaka-importante, educational. Mapausaping kalusugan, isyong pantahanan at kahit kwentong pambata at kalalakihan. Hindi ko palalampasin yan. Kay Susan tayo!